at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo nagkumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Good evening! Happy Wednesday! Good evening mga kapatid. Happy Wednesday po sa ating lahat. Ayan. Good evening, Sister Lisa. Good evening, Sister Ana. Ang dami na nating mga kapatid. Umpisa na natin yung mga Batiin ang Batiin, bawat kapatid na sumusubaybay ngayon sa ating midweek Bible study. Amen. Sige, Sister Lisa, sino ang iyong unang... Ang aking unang nabasa dito ay Sister Linda Javier sa Makati Group. Good evening po, Sister. Ayan. Good evening din kay Sister Linda Javier, Brother Robert Ugalde ng Kainta Prayer Group. Sister Tess Malabonga ng San Pablo, NHA. Thank you, Lord. Thank you for watching, Sister Alice Nivera Mosquera from Fatima Prayer Group. Sister Nancy Colina ng Bahay Pangarap. Thank you, Lord. Ayan. Good evening, Sister Shirley Barrera ng Baguio Outreach. Another San Pablo Group, Sister Jeanette Bautista Aquino, Sister Gito, Sister G, Yes. good evening. Good evening po. At kay Brother Darwin Datu ng Makati Prayer Group. Good evening po. Sister Alice Nivera from Fatima East Group, happy watching. Ayan. Thank you, Lord, for watching. Sister Marjorie Ann Rigor, Inko na anak ni Sister Elma Rigor. Ayan. Thank Sister you, Lord. Renessa Bacara, pinababati ni Brother Jesse. Happy watching.
Ayan, thank you Lord. Kuya Ed Galletes from Mendez at Sister Tess. Tita Tess, kamusta po kayo dyan sa Mendez Outreach? At Punta naman tayo sa si Alpa, ayan, si Sister Alpa, si Brother RJ, si Sister Nikki at si Brother Maki, the whole family. Thank you Lord. Amen. Dito naman sa Barrera, Sister Shirley, of course, Sister Sol. Banggitin ko na lahat sila. Sige, Sister Ang Barrera, sabi nga, The Movers ng Pangasinan Group. Happy watching! Thank you, Lord. At Sister Maricel Harjolin ng San Pablo Outreach Palakpaking Prayer Group. Thank you, Lord, for watching. Sir Marisa Owichi, nasa Japan pa yata Oo, to, no? Happy watching! Thank you, Lord. Sister Jane, Sarah Jane Abanilla ng Laia Outreach. Ayan, thank you, Another Lord. uli sa San Pablo, si Sir Maricel. Nandiyan po yung ating mga pastor, Maricel Harjolin. Good Ayan. evening! Thank you, Lord. Dahil puro San Pablo yung ating nababate, batiin muna natin sila Sister Ria, Pastor Alex, Minister Otan, Minister Arnold, Minister Dodi, Pastor Simple na bumisita sa ating mission house sa San Pablo Outreach. Good evening po, mga kapatid. Kasama Thank you, nila Lord. si Brother Raul. Ayan, Brother Raul, thank you, Lord. Salamat. Si Brother Butch, nakasama din po nila sa San Pablo. Maiiwan yata Oo, doon. may iwan. Thank you, Lord, at happy watching po. Thank you, Lord. From Bulacan naman, Sir Eileen Simulata, yung mga taga Bulacan natin. Happy watching po ang ating Bible study. Ayan, Sister Olive Caray na Makati Prayer Group at Sister Nida Bariwan na nasa Cavite. Thank you, Another Lord. naman sa Sister Vicky Del Rosario. Good evening po. Ayan, salamat from America, Los Angeles, Sister Nida Hernandez. Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali po dyan sa inyong lugar. Sister Melba Dimaano from Padre Garcia, Batangas. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At Sister Mabel Kalwalhatian ng San Pablo, Palakpaking Prayer Group din po. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Sister Mai ng Aquino ng San Pablo Prayer Group. Thank you, Lord. Sister Vicky Del Rosario ng Greenland Prayer Group. Thank you, Lord, for watching po. Sa Mendez naman, Sir Lorna Rosilio Pehi. Good evening po. Thank you, Lord. Si Brother Boy Salvacion. Thank you, Lord, Minister Boy, for watching. At narito rin sa live. Salamat sa Sa Diyos. Bulacan, si Sister Joy D. Calderon, Ricaport. Good evening po. Thank you, Lord. Sister Mila Tison ng Mendez Outreach. Sister Jocelyn Dinaco ng DAP Prayer Group. Good evening po, kapatid. Ayan. At kay Brother Christian Reyes ng Nasugbu Outreach. Thank you, Lord. At Sister Cherry Reyes, magandang gabi din po. Brother Elmer and si Doc mo nanunood. Doc. Hello, Doc. Good evening po. Ayan, thank you, Lord. Salamat po. Sister Lita Saraspe ng Kaibiga Prayer Group. Magandang Another gabi uli po. sa Pangasinan, Sister Josie Umayam ng Alcala. Thank you, Lord. Good evening po. Ayan. At kay Sister Josie din ako ng DAP. Ayan, nabanggit magandang ko na gabi yan. po. Nabanggit ko na, Sister Josie. Ayan. Sister Tess Sepulveda ng ating dito yan sa Lower South. Good Ayan. evening po. Thank you, Lord. Sister Jesusa Caus. Thank you, Lord, for watching sa ating camera woman na naririto at binabati ko na rin po ang ating technical staff. Sister Jam, Sister Tata, at ang ating music ministry, Brother Joby, Sister Jessie, Brother EJ, Brother Joel, Brother SJ. Thank you, Lord. Good evening, Compi family. Ayan, good evening po mga kapatid. Sister Angelita, Sister Lita Saraspe ng Kaibiga. Ayan, Sister Mel Bitungkab ng Baguio Outreach. Brother Ali, Bernardo, miss ka na namin. Good Thank you, Lord. evening. Tatay Ali, magandang gabi po. Ayan, Tikya, Maria Teresa Sepulveda, thank you, Lord, for watching. Sa Makati Group ulit, Sister Sophie Montiel. Happy watching po. Ayan, Brother Dave Patrick Bito, pasok! Ayan, thank you, Lord, Amen. for watching. Sa Baguio, Sister Rose Orpilia. Lulu Madeha ng ating Quezon City. Group. Thank you, Lord. Sister Sophie Montiel, Yan, nabati na. Thank you, Yes, Lord. Ayan, thank you. Brother June Bertuccio, Ninong June,
Magandang gabi po, Sister Lenny. Ninang Lenny, thank you Lord po for watching. Sir Carmela Tiso ng Mendez. Ayan. Prayer group. Mami Luman, Sister Paraluman Nuke ng San Pablo. Thank you Lord for watching, Sister Mana Nuke. Sister Abby Nario, sabihin ko na rin si Sister LB and Brother Robert Nario. Good evening po. At kay Sister Rachel ng Japan. Thank you Lord. Amen. Thank you, Lord. Si Brother Eloy Sahul Uy, ng East Group. Nasa ano pa rin pa yata to, no? Nasa laot pa rin. ayan, thank you Lord. Mary Grace Perez. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Ito Lord. ang pinaka-importante. Nanay, dito na naman ako. Thank you, Lord. Happy watching, Nay. Ayan, magandang gabi po, Nay Selly. Miss you na po. At sa Baguio, Sister Lisa, sino to? Sir Preachy. Ayan, Sister Preachy, Brother Brother Bong. Bong. Thank you Lord for watching. Sister Abinario, thank you Lord po. Sister Carmen Mahia ng Blumentritt. Kamusta daw po kayo? Sabi ni Brother Arnold. Yung kanyang inaalagang nagtutugtog. Continue, Lord. Continue ng tugtog, kapatid. Ayan, from Punta Prayer Group, Mami Glo Garcia, good evening po. Thank you Lord for watching. Kamusta po? Sir Marisa Ruraldo ng Mendezule. Ayan. Si Sir Fenara, thank you, Lord. Sa Bible study daw natin ngayon. Thank you, Lord. Ayan. At Sister Letty Garcia ng Kainta, Kapas. Binabati ko rin Sister Lisa ang ating outreach sa Kapas. Sister Bennett, Sister Joanne, Sister Cecil, Brother Ferdy ng ating Kapas outreach. At meron pa sumasama sa amin, kapatid din ni Sister Letty, si Sister Bibian Belen ng General Santos. Amen. Si Brother Mike and Angie from Sister Para, itong greetings na to. Happy viewing. Good evening daw po from sa Los Baños sila, nasa Laguna. Thank you, Lord. Sana maayos yun dyan, hindi masyadong malakas ang ulan. Si Sir Melalog ng ating Lipa. Aurelia Pabro, happy watching. Joy, andyan ka ba? Thank you, Lord. Happy watching. Melanie Maran Hernandez, good evening po. Ato, Sister Gemma, si Brother June, at yung tatlo niyang anak. Good evening, happy watching. Ayan, Sister Angie and Brother Mike Sotomango na nasa Qatar. Thank you, Lord, for watching po. Sister Rosie Wata, good evening from East. Ayan, Sister Melanie Maranan Hernandez, thank you, Lord po, good evening po. At Sister Ami Hernandez ng Kalawan. Sister Adelina Bacani ng ating Mendez Group. Ayan. Edward Patrick Basite na anak ni Mama Ched. Happy watching. Thank you, Lord. At batiin ko na rin Sister Catherine Hernandez, si Kring Kring at ang kanyang anak, si Tala. Sister Hasmin, ang anak si Alex. Kaya magandang gabi po mga kapatid sa Kalawan, Laguna. Si Brother Terry, good evening din, Brother Terry. Si Sir Rita Manggao ng ating kaibiga. Thank you, Lord. Si Klang Montenola Rabang ng ating Victoria Homes. Yes, thank you, Lord. Sister Lydia Kalapatan ng ating Talisay Outreach. Si Thank you, Nor Lord. Kalingasan. Ito, Katandala Prayer Group. Good evening po. Ayan, Sister Rosemary Wata, kapatid, magandang gabi po. Salamat sa panonood. Ninang Minda ko, happy watching po. At si Sister Nelia Galvez Rada. Ayan. Mother ni... Brother Raymond. Amen. Ayan. Thank Birthday. you. Birthday. Mamaya. Mamaya, birthday. oo. Brother Louie, good evening. Nandiyan ka ba? Sister Virgie. Sir Karen ng ating... Ano ba to? Youngstown. Thank you, Yes, Lord. Thank you, Lord. Sister Regina Mariano ng ating Santa Quiteria Prayer Group. Magandang gabi po. Ayan. Sister salamat. Edwina. Wala na ako dito. Sister Edwina ng Makati Group. Good evening po sa inyong lahat. Thank you, Lord. At binabati ko rin po yung aking long friend na college friend. Nagpapasalamat po ako sa pag-alala. Thank you, Lord. At alam ko na nasa mabuti kang kalagayan. Sister Reg na nasa Korea. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord, for sponsoring. Salamat po sa Panginoon. Yan, may humabol pa. Sister Daisy Guyena and Sister Menchi. Ano, dito na tayo sa mga birthday. O sige, Sister Lisa, batiin na natin ang mga may birthday.
Baka makalimutan ko lang. Binabati ko si Sister, si Lovie, my dear, Lovie De Castro. Happy 2 years old birthday. Amen. Ito mag-ina, birthday today. Sister Virgie and Brother Dennis Vito from Sipay Prayer Group. Happy birthday po. And Sister Marie Rada, thank you Lord po sa blessing. Happy birthday, thank you, Sister Lord. Marie. At birthday rin ngayon ni Sister Mary Ann Cunanan, na anak ni Sister Anna Cunanan, na taga Santa Quiteria. Happy birthday po. Amen. At si Brother Carlos Serad ng ating Bacoor Prayer Group. Father yan ni Sister Sister Jill. Amen. Yes, happy birthday po. At ito na, si Sister Alexandria Naomi Beltran, anak to ni si Jen and Alan Beltran. Happy birthday, Alex. At nakalimutan natin kahapon, pero sabi nga, huli man at magaling, kailangan pa rin batiin. Belated happy birthday, Brother Chito Akayan na anak ni Brother Ernie Akayan. Happy birthday. Asawa si Sister Eloy. Happy birthday, Chito. At isa pa, may pahabol, si Sir Myra Seco and Mildred Viernes na pamangkin ni Sister Gloria Garcia. Happy birthday po. At ngayon din, wedding anniversary ni Sister Nea and Brother Egay ng Andres Prayer Group. Happy wedding anniversary po sa inyo lahat. Thank you, Lord. Sister Jam, pasok. Happy birthday! May pahabol pa uli si Sister Ana, si Sister Vicky Alanquilan. Happy watching po. Thank you, Lord. At happy watching, Mama Linda ng San Pablo Outreach. At ngayon naman po, mag-umpisa na po tayo sa ating Bible study. Ihanda po natin ang ating puso, isipan, upang makapakinig ng ating mabuting balita galing sa Panginoon. Sister Lisa, pangunahan mo sa panalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat po uli sa napakagandang gabing ibinigay mo sa bawat isa. Panginoon, truly, you are the God of all our, sa buhay namin, Panginoon, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Elyon, Jehovah Shalom, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At Lord, sa gabing ito, sa aming mga nagawang kasalanan, sa isip, sa wika, at sa aming mga gawa, Panginoon, kami po yung humihingi ng kapatawaran. At ngayong gabing, Panginoon to, nagpapasalamat kami at binigyan mo muli kami ng pagkakataon upang makapakinig ng iyong banal na salita ngayong gabi sa Bible study. Lord, inihiling po namin ang iyong karunungan na ibaba niyo po sa amin sa mga salitang mamumutawid sa aming mga pastor na magbibigay ng inyong salita. Panginoon, ihanda mo po ang aming mga puso sa pagtanggap ng iyong salita. Lord, maraming salamat, Panginoon. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Good evening po sa ating lahat mga kapatid. At welcome po sa ating Wednesday Bible Study. Kamusta ang buhay? Ganap at kasiyasiya, alive in Christ. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Lahat po ng nasa kanilang mga tahanan ngayon ay pwede po bang tumayo kayo at sumabay po kayo ng pag-awit sa ating Panginoon at bigyan po natin siya ng ating pinakamataas na parangal at papuri sapagkat siya ay karapat-dapat na pasalamatan. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. The Lord is my light and my salvation.
whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Thank you, Lord. Let's give a clap offering to the Amen. Lord. Praise Amen. Hallelujah. Praise God. Praise Thank you, Jesus. Jesus. Thank Glory, you, Lord. glory to you, O Lord. Hallelujah. Sige po, tayo po ay magsimula ng umawit ng papuri sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Amen. Hindi ako matatakot pagkat ikaw ang kasama ko. Dumaan man ang pagsubok, makakayanan ko. Alam ko ang lahat ng ito'y sa ikabubuti ko. Sa ating mga panalangin, si Jesus ang katugunan. Sa aking kahinaan, siya ang kalakasan. Ang dahilan ng lahat ng ito'y mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal kita, Panginoon. Paulit-ulit kong sasabihin sa'yo, kumpleto na ang buhay ko, si Jesus ang namumuhay dito. Pasasalamat ang alay ko sa'yo. Para sa'yo ang awit ko ito. Hindi ako matatakot pagkat ikaw ang kasama ko. Dumaan man ang pagsubok, makakayanan ko. Alam kong ang lahat ng ito'y sa ikabubuti ko. Sa ating mga panalangin, si Jesus ang katugunan. Sa aking kahinaan, siya ang kalakasan. Alam kong ang lahat ng ito'y mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal kita, Panginoon. Paulit-ulit kong sasabihin sa'yo, kumpleto na ang buhay ko, si Jesus ang namumuhay dito. Pasasalamat ang alay ko sa'yo. Para sa'yo ang awit ko ito. Araw-araw ikaw ang hanap ko. Laging laman ang aking isipan. Di ko mapigilan ang mapangiti, pagkat sa piling mo'y langit. Pupurihin kita, Panginoon. Wala nang hanapin pa, wala na akong hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa, pagkat pag-ibig mo'y sadyang wagas. Na ako'y manganib kaya when lumain, dininiya ako sa aking dalangin. Pupurihin kita, Panginoon. Sama-sama nating ipagpuni ang kadakilaan na Panginoon. Ano bang pagsubok ay kakayanin natin. Sapat ang tulong niya sa atin. Sama-sama natin ipagpuni ang kadakilaan ng Panginoon. Ano bang pagsubok ay kakayanin natin. Sapat ang tulong niya sa atin.
sapat ang tulong niya sa atin. Sapat ang tulong niya sa atin. Thank you, Lord. Praise. Praise you, my Jesus. Thank you, Lord. Patuloy po tayo ng pagsama-sama. Kailangan natin hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Kailangan kita, aking Panginoon. Uhaw kong kaluluwa, ang hanap ay ikaw, Jesus. Kayamanan, mahalagang hiyas, maging ginto't pila, di may hahambing. Kailangan kita, aking Panginoon. Uhaw kong kaluluwa, ang hanap ay ikaw, Jesus. Kayamanan, mahalagang hiyas, maging ginto't pilak, di may hahambing sa pag-ibig mo sa akin. Walang lupas, di nagbabago, magpakailanman. Oh Jesus, kailangan kita sa buhay kong ito. Kailangan kita. Kailangan kita, aking Panginoon. Uhaw kong kaluluwa, ang hanap ay ikaw, Jesus. Kayamanan, mahalagang hiyas, maging ginto't pilak, di may hahambing sa pag-ibig mo sa akin. Walang lupas, di nagbabago, magpakailanman. Oh Jesus, kailangan kita sa buhay kong ito. Kailangan kita. Oh aking Diyos, laging ikaw ang hinahanap ko. Uhaw kong kaluluwa, laging ikaw ang hanap. Laman ng isip ko, laging ikaw, Panginoon, nahihimlay sa puso mo, Jesus. Katapatan mo ay walang hanggan.
Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. At kamusta na po kayong lahat? Salamat at kayo po ay patuloy na tumatangkilik at naghihintay nitong ating pag-aaral, itong ating Bible study. At sa gabi po ngayon ay kami po ni Pastor Tony, ang naatasan ni Pastor Alex, upang ibahagi sa inyo o continuation ng ating pag-aaral sa Book of Psalms. So yung ating pong pag-aaral ngayon ay sa Psalms 119, simula sa verse 25 hanggang 32. Hayaan niyong basahin ko muna po. Sabi po rito, "My soul cleaves to the dust. Revive me according to your word. I have told of my ways, and you have answered me. Teach me your statutes. Make me understand the way of your precepts, so I will meditate on your wonders. My soul weeps because of grief. Strengthen me according to your word. Remove the false way from me, and graciously grant me your law. I have chosen the faithful way. I have placed your ordinances before me. I cling to your testimonies. O Lord, do not put me to shame. I shall run the way of your commandments, for your will enlarge my heart." So ito pong ating pag-aaral ngayon ay ika-fourth Hebrew alphabet, itong Dalet. Pero hindi ko na po tatalakayin kung ano po itong Dalet na ito, kundi siya isang Hebrew alphabet, ika-apat po siya. Bibigyan ko muna po kayo ng isang brief summary o theme nitong ating tatalakayin sa gabing ito. Meron po siyang dalawang main theme para madali po natin siya maintindihan. Unang-una na theme ay submitting our sadness to God. That He will revive us by His promises. Pag sinabing submitting our sadness to God, para po bang sinasabi natin sa Kanya o ating inilalapit yung ating mga kalungkutan. Itong panahon ng pandemic, maraming bagay na nagaganap na nagdudulot ng kalungkutan. Iba't iba yung ating mga pinagdaraanan. Iba't ibang pagsubok ang ating mga hinaharap. Pero, nasabi niyo na po ba sa Panginoon ang inyong kalungkutan? Itong mga past days, hindi ko po maiwasan na tanungin ako na marami. Laging tinatanong lang ako, kamusta ka na? Kamusta ka na? Kamusta ka na? Well, isa lang naman na aking sinasagot sa kanila. Sabi ko po, ako'y okay naman, okay na hindi okay. Parang nagugulat sila na, kasi mayroon naman sabihin, okay na ako, okay na okay. Hindi po ganoon. Kundi okay na hindi okay dahil nasa adjustment period ako, nasa transition ako. So, hindi po madali. Pero salamat na lamang, sasabi nga po sa ating pag-aaral, that will revive us by His promises. Nandiyan ang pangako ng Diyos na siyang aking nagiging kalakasan, na siya rin pong magiging kalakasan ninyo lahat sa gitna ng ating mga pinagdaraanan. Ngayon, pangalawa, in order to obey His word, so in order to obey His word, we must seek deliverance from temptations to sin. Hindi na sa sin. Kung babalikan natin, ang ating Panginoon, namatay siya at napagtagumpayan niya na ang kasalanan, tayo din po. Pero yung temptation to sin, nandun pa rin po eh. Doon sa Galatians 5, may sinasabi si Paul doon. Sabi niya po doon, do not let yourself be slaves again. So, ibig sabihin, pwede pa rin maging alipin ng isang tao na bagamat napalaya na ng Panginoon kung iaalaw mo. Di po ba? Kung iaalaw mo. Dahil ang sin, wala namang power sa atin ang sin eh. Nagkakaroon lang siya ng kapangyarihan kapag ito'y pinahintulutan muli na maghari sa ating buhay. Pero wala siyang power. Pero once na binaba natin yung ating defense, then yung temptation to sin, nandun na ngayon yun. Amen. So yun po ang main theme ng ating pag-aaral. Ngayon, kukunin ko po yung first 3 verses. Ayan yung basahin ko muli.
Sabi rito, my soul cleaves to the dust. Revive me according to your word. I have told of my ways, and you have answered me. Teach me your statutes. Make me understand the way of your precepts, so I will meditate on your wonders. So dito, yung unang-una sa verse 25, si David, dahil ito po si David ang sumulat po nito. He was complaining about his corruption. Kaya sinabi niyang, my soul cleaves to the dust. He was complaining of his corruption. Pag sinabing corruption po dito, laging nandun yung tendency to commit sin. Laging nandun po yun na pwede tayong magkamali sa ating mga choices, pwede tayong magkamali sa ating mga decisions. So laging nandun po yun. At yun ang kumbaga, hindi naman nirereklamo ni David, kundi sinasabi niya na meron siyang problema, and that is a tendency to sin. Now, tingnan po natin ngayon yung prayer ni Paul. Merong prayer si Paul, doon po sa book of Ephesians, sa chapter 3. Meron siyang magandang tagubilin po rito Ayan yung basahin ko po at napakagandang pag-aralan. Sa Ephesians chapter 3, simulan ko na po sa verse 15. From whom every family in heaven and on earth derives its name, that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with power through his Spirit in the inner man. Inner man. Binigyan din ni Paul yung inner man. Ngayon, ano ba yung inner man? So, ang inner man ay binubuo po ng tatlong bagay. Nandyan yung man's reason, nandyan yung conscience, at nandyan yung will. Sabi ni Paul, to be strengthened. Ngayon, doon muna tayo sa man's reason. Ang prayer po ni Paul sa mga taga-Epeso, na to be better to discern between what was right and what was wrong. To be better. Ibig sabihin, mas maging hindi naman mahusay. Kasi may mga pagkakataon, pagdating sa mga choices, na imbis na doon tayo sa tama, sa mali pa rin tayo. Kaya kailangan pag sinabing to discern, yung talagang susuriin mo mabuti. Ang iyong gagawin, ang iyong isipin, ang iyong sasabihin sa tao, sa kapaligiran, para maiwasan ang problema. So hindi naman po basta to discern between right and wrong, kundi ito isang karunungan, isang wisdom, which would keep life pure and safe. Pure and safe. The other day, tinalakay yung wisdom na yan. Meron isang meaning siya na sa akin, napakaganda po ng maiksi lang siya pero madaling maunawaan. Pag sinabing wisdom, kailangan ikaw ay skillful in knowledge and understanding. Skillful, dalubhasa ka. Marami naman taong maalam at nauunawaan naman. Pero ang tanong, skillful ka ba? Alam mo bang gamitin itong karunungan at iyong nalalaman? Minsan hindi po ganun nangyayari. Yung ating kaalaman at nauunawaan ay napupunta sa kamalian. Kaya nga, ang prayer ni Paul, i-increase ito sa bawat tao. Hindi lamang po sa iilan, kundi sa lahat ng tao. Pangalawa, yung conscience. Ang prayer ni Paul sa mga taga-Epeso, na ang mga taong to become more sensitive, more tender, and more on alert. Ibig sabihin, kailangan maging, pag sinabing sensitive, yung bang madali mong makita at maunawaan kung ano ang pangailangan ng isang tao, ng kapaligiran, ng bawat sitwasyon. Kailangan maging tender ka rin. Ibig sabihin, very loving ka. Kasi pwede ka maging harsh sa iyong salita. Bagamat sabi nga, pwede mo namang sabihin ng direkta, ang word of God, sabihin mo direkta. Pero without love, gaya sa 1 Corinthians 13, para ka lang maingay. Isa ka lamang clanging bell, nagkikreate ng ingay na hindi nakaka-encourage sa isang tao. Kailangan maging tayo, tender and alert. So ibig sabihin, maging listo tayo sa lahat
ng nangyayari, kagaya ng ating mata. Alam mo kaagad kung anong kailangan. Hindi mo na kailangang utusan ka, sabihan ka, kundi nandun kaagad yung iyong readiness na ikaw ay tumugon dahil alam mo may kailangan. Meron mga tao kasi kailangan sabihan pa, pero meron talaga mga tao dahil sa kanilang sensitivity ay hindi mo na kailangan sabihan. Nandun na kaagad. Amen. Pangatlo, yung will. Yung will naman po, kadalasan, alam naman natin kung ano ang tama. Pero yung ating will, pag sabing will sa Tagalog, yung kalooban natin, ay hindi too strong enough to back our knowledge and to carry on our intentions. Alam mo naman alam mo siya pero wala kang kalakasan, kakayanan para ipatupad sa iyong buhay kung ano yung tama. Ngayon, tingnan natin sa Romans 7, meron kasing binanggit si Paul at napaaganda. Sisimulan ko na po sa verse 15 na the conflict of two natures. Ganito po nakalagay. For what I am doing, I do not understand. For I am not practicing what I would like to do, but I am doing the very thing I hate. But if I do the very thing I do not want to do, I agree with the law, confessing that the law is good. So now, no longer am I the one doing it, but sin which dwells in me. So ibig sabihin, kaya nakakagawa pa rin ng kamalian kasi meron pa rin sin. Kaya dun sa kanina sabi nga po yung team, kailangan magkaroon tayo ng deliverance from temptation to sin. Kasi hanggat hindi nadideliver isang tao sa partikular na kasalanan, talagang mangyayari po talaga ito. Ngayon, tuloy ko po. So, verse 18, for I know that nothing good dwells in me, that is, in my flesh, for the willing is present in me, but the doing of the good is not. For the good that I want, I do not do, but I practice the very evil that I do not want. But if I am doing the very thing I do not want, I am no longer the one doing it, but sin which dwells in me. Kaya nandun po yung danger Nandun yung danger. Kaya nga po itong sulat ni David, he was complaining about his corruption. Sinasabi niya, lagi nandun sa kanya yung tendency to sin. Kaya kino-confess niya sa Panginoon na meron akong problema. Ngayon, tingnan natin yung verse 26. Balikan na po natin Psalms 119 sa verse 26. Yung kanyang confession. Okay. I have told of my ways and you have answered me. Teach me your statutes. So dito naman po, si David, inopen niya yung kanyang very heart to God. Pag sinabing inopen niya, kinonfess niya ngayon kung ano yung gusto niya, kinonfess niya kung ano yung burden niya, at kinonfess din niya kung ano yung trouble niya. Nangyari na po ba sa inyo yung mga kapatid, na talagang inopen mo yung heart mo kay Lord at sinabi mo, Lord, ito ang gusto ko at meron akong problema sa aking sarili. Not until kasi isang tao na magkaroon ng admittance na siya'y may problema, hindi ka kayang tulungan ni Lord. Kasi yun po hinihintay niya. Kung pupuntahan po natin, tingnan natin Psalm 51, ha? Tingnan niyo po yung confession dito ni David sa Psalm 51. Okay. Dito po sa verse, nung sinasabi niyang, create in me, sa verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and sustain me with a willing spirit. So dito yung kanyang hinihingi, nabigyan siya ng bagong puso. Kasi alam niya yung puso niya ay marumi. Ang sabi nga rin niya po dyan, I have sinned only to you. Inadmit niya na nagkasala siya mismo sa Panginoon. Kaya nga, not until ang isang tao na sabihin niya na wala siyang problema o may problema siya, di tayo kayang tulungan ni Lord.
Kaya maganda yung pagaya nung sabihin, ano ba yung gusto mo? Lord, i-deliver mo ko rito sa kasalanang ito. Lord, kailangan ko rin na itong kabigatan sa aking puso, tulungan mo ko na makatayo, makaahon muli, bumalik yung kagalakan, yung trouble, kung ano man yung problemang inaharap mo, hingi mo sa Panginoon at sabihin mo sa Panginoon, kagaya ng sinabi ni David. Kaya sinabi niyang doon sa Psalms 119 na kinonfess niya na meron siyang problema. Ngayon, hindi po nagtapos doon. Kaya balikan po natin uli yung Psalms 119. Sa verse 26. Teach me your statutes. So ngayon dito si David, ang sinasabi niya sa Panginoon, sabihin mo sa akin kung anong aking duty. Ano ngayon ang dapat kong gawin? After na kinonfess ni David na siya'y merong problema, ngayon, ano yung duty niya? So, ang duty ngayon ni David is to understand, mahalaga po to, is to understand the way of thy precepts. Yun ang sabi niya to understand the way of your precepts, meaning, giving him a clear, malinaw, a clear, distinct, and knowledge of divine things. Tatlong bagay. Sabi niya, a clear, malinaw na pagkaunawa. Kagaya natin po ngayon, tayong mga Kristiyano, talaga bang malinaw sa ating kaisipan na tayo ay Kristiyano? 2 Corinthians 5:17, if anyone is joined to Christ, the old has gone and the new has come. Clear knowledge. Di po ba, mga kapatid? Kasi minsan nakakalimutan na, ay, Kristiyano pala ako. Kaya nagkakaroon ng pagkakataon ang kasalanan na makapenetrate sa isang tao kasi wala siyang clear understanding kung sino siya. Si Paul sabi niya sa 2 Corinthians chapter 3, sabi niya, we are living epistles. Ang mamiligaya nga ang tawag sa atin, the walking Bible. Tayo po kasi ay public display sa public. At sa pamagitan ng ating buhay, sa ating pananalita, sa ating pananamit, sa lahat ng bagay, ay makikita nila kung tayo, o kung tatanggapin nila si Jesus o hindi. Di po ba? At sinabing distinct, kailangan kakaiba po tayo talaga. Hindi tayo pwede maging kapareho ng mga unbeliever. Tayo ay believer, so mamuhay tayo as a believer and knowledge of divine things. Itong ating ginagawa. These are divine things. Na kung hindi natin ito binibigyan ng bigat, panahon, sayang naman. Dahil tayo pinagkatiwalaan ng Panginoon ng isang kakaibang gawain. Hindi para sa ating sarili, kundi for the glory of the Lord. These are divine things na pinagkatiwala niya. Ngayon, tingnan natin yung verse 27. Make me understand the way of your precepts, so I will meditate on your wonders. Minention niya yung word na meditate. Sa Psalms 1, binanggit din po yun. Yung salita meditate. Pag sinabing meditate, ay to think deeply or focus one's mind for a period of time in silence. Nangyari na po ba ito sa inyo na naupo ka at ikaw ay tahimik at binabalik-balikan yung mga salita na iyong narinig, na iyong nabasa, na iyong napanood sa television? Binigyan niyo bang time na i-meditate ito at unawain mabuti? Sa akin po, naging kalakasan ko yon nang dumating nga sa buhay namin ni Stalinda na siya'y kinuha na. Ang kalakasan ko, nagkaroon ako ng clear knowledge na maintindihan ko na time niya na. So walang ibang dahilan, kundi time niya na. At talagang lahat ng tao, darating at darating yan time na yan. Dapat walang regret, but to thank God as long as na ginagawa mo will ni Lord. Ang mahirap po doon, na kung dumating yung time na yon at hindi natin ginagawa yung kalooban niya, yun po nakakalungkot. Pero dahil sa Linda ay masabi ko na yung kanya mga last time, mga last days niya, last weeks,
ay talagang in-spend niya in doing the will of God. Nakita ko po yun dahil ako mismo nagtaka kanyang involvement dahil hindi niya ginagawa yon. Dahil ayaw niya yung exposure, ayaw niya ng sayaw-sayawan. Ano po kasi Sister Linda, loner. Mas gusto niyang mag-isa siya, ayaw niya yung nakikihabilo, ayaw niya yun Pero yung mga last week niya, ay sabi ko, iba yung involvement nito. Lahat ng damit niya, pinahihiram niya, lahat inayusan niya, lahat. Kaya sabi ko, ay kakaiba talaga. Kaya nga, napakahalaga, gaya ni David, na kinonfess niya at nagkaroon siya ng clear understanding at distinct tungkol sa divine things. Amen. Ngayon tawagin ko na po si Pastor Tony upang ipagpatuloy niya na po itong ating pag-aaral. Magandang gabi po at marami pong salamat sa inyo. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat una sa ating Panginoon at binigyan kami ng pagkakataon na makapagbahagi ng kabutihan, ng katapatan ng ating Panginoon na mayahayag ang kanyang mabuting balita. Na siya nating magiging kalakasan sa kabila ng merong mga dinadanas na mga problema. Sundan ko lang po yung sinabi ni Pastor Rapi. May isa pa kasing team ho dito na pinapakita, mga kapatid, sa Psalms 119. Sa Psalms 119, especially po dun sa binahagi ng ating kapatid, introduces the presence of pressure. His soul cleaves to the dust. But the psalmist does not attempt to hide this fact from God. In 119 chapter verses 26 to 28, he tells the Lord about his problem. Naibahagi nga po ni Pastor Rapi. In the midst of all of his, he focuses on the Word of God and grow. Ito nga po yung aking ibabahagi sa verses 30 naman to 32. So, purihin ang ating Panginoon. So, una sa lahat, the Word of God brings blessing of life. The Word of God brings blessing of life. Ako yung nagpapasalamat sa ating Panginoon. Nung ako po ay mahirang niya bilang isang tagapangharal na maibahagi po ang salita ng ating Panginoon. Nung araw din ho kasi dahil sa magulo rin po yung ating buhay, may kadiliman, may kalungkutan. Pero ako yung nagpapasalamat kay Lord kasi napili ko, masasabi ko yung pagpapala na ibinigay ng ating Panginoon nang mapakinggan ko po ang kanya pong salita. So, salamat sa ating Panginoon. Balikan po natin mga kapatid, yung ating binasa, no? Basahin ko muli sa atin. Sa verse 30, ito po yung pinapakita. I have chosen the faithful way. I have placed thine ordinances before me. So may dalawang bagay na pinakita ho dyan mga kapatid. So yung una, sa verse 30a, yung salitang choose. I choose. While it is true that only God can open our eyes to truth, this does not invalidate the importance of our decision to pursue truth. It is wrong to ask the Lord to teach us and then sit back and wait. Divine supply of truth does not contradict the pursuit of truth. Desire is kindled in the pursuit of God's word
not before the pursuit. Once again, the volition is at the forefront. The psalmist has made right choice no matter what the issue. Maybe the psalmist always makes the choices to focus on God's word. Kaya napakahalaga para sa atin. Kaya kung bakit, nasabi ko nga, ang salita ng Panginoon ay nagbibigay ito sa atin ng pagpapala. Totoo naman po, pag dumating ang problema sa atin, pag hindi natin alam ang salita ng ating Panginoon, posible na baka mag-iba ang takbo ng ating pamumuhay. So, salamat kasi katulad ng aking naranasan, kung hindi ko nga po napakinggan at nalaman sa ating Panginoon ang kanyang mabuting balita, baka hindi ko kayo kakilala ngayon. So, purihin ang ating Panginoon at nakilala ko ang kanyang mabuting balita, kaya isang pagpapala ito para sa akin. Kaya nga nung hirangin ako ng ating Panginoon at piliin niya nga po ako, mga kapatid, salamat at ang biyaya ay patuloy na dumadaloy para sa akin, ganoon din po sa aking pamilya. So pangalawa na pinapakita ho dyan, I have placed thine ordinances before me. So, yung salitang place, mga kapatid, kumbaga para bang inilagay, sabi sa Tagalog, inilagay ko sa harapan ko ang salita ng ating Panginoon. So once again, the volition is at the forefront. The psalmist has made right choice, no matter what the issue may be. The psalmist always makes choices to focus on God's word. Isang biyaya ho para sa akin na ang mabuting balita ng ating Panginoon ay tumimo sa aking puso. Kaya nga nung araw, mga kapatid, ako'y palagian ng sumusunod, nakikinig. Doon ho sa aming lugar nung araw, kulang na lamang po, para bang, kasi nasasabi nga ng ibang kapatid ko, na para bang wala na raw akong time sa aming bahay. Kasi doon po sa Guadalupe Prayer Group, araw-araw meron po kaming gawain. Pag-Bible study, dyan sa Manila, pag Sunday, sa PACC, sa Greenbelt. Everyday po, mayroon pong mga gawain para ang salita ng Panginoon ay palagian na tumimo po sa akin. Kaya naging kalakasan ko po yung para mapaglabanan po yung mga problema na dumarating ho sa aking sarili o sa aking buhay. Kaya nakapagpalakas po ito para sa akin bilang hinirang at tinawag ng ating Panginoon. So sa verse 31, I cleave to thy testimonies. O Lord, do not put to shame. So the verb cleaves means to keep very close. The verb cleaves means to keep very close. Use it to describe the relationship of bone and flesh. Totoo po, mga kapatid. Kumbaga para bang sa mag-asawa, kumbaga para bang gusto mo lagi siyang nakakasama. Ganun din po ang salita ng Panginoon. Kinakailangan laging nasa puso natin. Ano man ang mangyari, mga kapatid, ang salita ng Panginoon kasi magbibigay sa atin ng kalakasan niyan. Liliwanagin niya tayo, bibigyan niya tayo ng kalakasan sa pang-araw-araw. Kaya kung bakit napakahalaga, mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon. So, pangatlo, yung sa verse 32, I shall run the way of thy commandments, for thou will enlarge my heart. So, pinapakita rin ho sa atin dito, bilang tayo ng mga
hinirang ng ating Panginoon. Sabi ho dyan, I shall run. Bilang tayo ng mga hinirang ng ating Panginoon. Kumbaga nga, sa isang tao na tinawag ng ating Panginoon, ang mabuting balita po, kaya nga pag merong mga problema, talagang binabasa palagian ang salita ng Panginoon. Hindi lamang basahin, pumunta ho tayo sa mga ganitong gawain, sa ganitong mga pagtitipon, mga kapatid. Kaya nung gulong-gulo yung aking isipan nung araw, isang laging takbuhan ko nga po ay ang gawain ng ating Panginoon, na lagi ho siyang magbigay sa akin ng kaliwanagan, magbigay sa akin ng tatag, ng lakas ng loob para hirangin ng ating Panginoon. Kaya nga, salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Ano? Sa sumunod ho dyan, yung salitang enlarge. So, ano pong ibig sabihin pag sinabi kasing enlarge? So, ang ibig pong sabihin ho sa atin dito, palawakin pa ho natin yung pangunawa natin sa salita ng ating Panginoon. Para bang, halimbawa itong mga nangyayari sa atin ngayon, itong pandemic, sa akin ho kasi talagang pinalawak ko yung aking pananaw. At alam naman natin sa mga nangyayari sa ating kapaligiran na merong ginagawa na maganda ang ating Panginoon. Para bang nung araw, sabi nga sa Proverbs 20 verse 30, sometimes it takes a painful experience to change our ways. Minsan tayo po'y dadanas ng mga kapigatian, sakit, upang mabago yung ating mga pananaw. Kaya ngayon, salamat sa ating Panginoon, ang ginagawa na lang ho natin, nasasabi natin, thank you Lord, praise the Lord, hallelujah. Na alam po natin na merong magandang gagawin ang Diyos sa ating buhay, higit sa mga pangyayari na dumating ho, mga kapatid, sa ating lahat. Kaya nga nakatutuwa sa mga Facebook na nga lamang, nakakatuwa sa iba nating mga kasamahan na pinapadala po ang salita ng ating Panginoon upang magkaroon ng liwanag, higit na lamang, hindi makapag-isip ng hindi maganda, mga kapatid, ng masama, mga kapatid. Kaya nga, sabi ko nga sa atin, the Word of God brings blessing of life. Bakit? Because it has life. In Hebrews chapter 4, verse 12. Pangalawa, it imparts life. So, pangatlo, it nourishes life. So, the Word of God brings life, blessing of life. Hindi lamang ho yun. Dito po, masasabi ko rin na ang Word of God, nagbibigay din sa atin ho ito ng deliverance. Ng deliverance sa ating buhay. Ng healing. Marami sa panahon natin ngayon talagang kung hindi mo alam ang salita ng ating Panginoon, guguluhan ka talaga eh. Salamat na lang ang salita ng Panginoon nagbibigay sa atin ng kagalingan, ng provision. Sa Genesis chapter 22 verse 8 at sa John 10:10. Alam naman natin na naparito ang anak ng tao pang taibigay ng buhay na ganap at kasesya. Pang-apat, panghuli, yung protection. The Word of God brings blessing of life. Yung protection, mga kapatid. Sa Psalms 91 verses 3 to 7. Kaya napakahalaga para sa atin, mga kapatid, na basahin ho natin, pag-aralan ang salita ng ating Panginoon. Salamat po at kayo po'y patuloy na nakakapanood, nakakapakinig
ng gawain ho natin. So masasabi ko po na pagpapala ho, mga kapatid, ang pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya huwag ho tayong magsasawa na laging pag-aralan, pakinggan ang salita ng ating Panginoon. At sinasabi lagi namin na hindi nasasayang ang ating pagpapagal sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. May biyaya ho tayong matatanggap sa Kanya. Purihin ang ating Panginoon at pasalamatan siya sa gabing ito, higit po sa mensahe na ibinigay niya para sa ating lahat, mga kapatid. Bilang tayo ng mga hinirang at tinawag ng ating Panginoon. Patuloy ho tayo na sumunod sa ating Panginoon upang patuloy din natin makamtan ang biyaya o salita ng ating Panginoon sa ating buhay. Muli, magandang gabi po sa ating lahat and God bless us all. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Papuri, Ama, at pasalamat ay binabalik po namin sa inyo sa gabing ito. Salamat muli, Ama, sa iyong mga salita na nagbigay muli sa amin ng kalakasan sa aming buhay na naman. Nagbigay din ho sa amin ng pag-asa, Panginoon, na hindi niyo kami iniiwan, hindi niyo kami pinababayaan. Salamat. Na nagbigay din ho sa amin ng kagalingan sa magulong isipan na dumadako, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Salamat. Andiyan ka palagian, nagbibigay ng kagalingan para sa amin. Salamat din po sa proteksyon, Panginoon, na patuloy yung pinagkakaloob sa amin upang kami palagiang ingatan, Lord, upang kami hindi madaig, matalo ng kaaway, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po sa iyong proteksyon. Salamat din ho muli sa gabing ito, Ama, na pinagkaloob niyo para sa aming lahat, na may hatid, may pagkaloob, may bigay po ang iyong mapagpalang salita. Lord, tinatas ko po sa inyo ang aking mga kapatid na nakikinig, nanonood, Panginoon, ng iyong gawain. Lord, alam ko hindi maikli yung kamay upang sila po'y abutin, upang sila po'y ingatan, Panginoon, at pagpalain din sa lahat ng area ng kanilang pamumuhay. Tinatas ko rin po sa inyo ang mga nagtatrabaho, Panginoon, na pauwi na, Panginoon, sa kanya-kanyang mga tahanan, patuloy niyo po silang ingatan. Ganoon din po ang aming mga kapatid, Panginoon, na San Pablo, Panginoon, pauwi, patuloy po silang iingatan, samahan ng mga anghel po ninyo, Panginoon, upang sila po makarating ng safe and sound, Father God. Travel mercy, Father God, sa lahat-lahat. Purihin ka, Ama, sa patuloy pang pagpapala na matatanggap ng lahat, Panginoon. Cover us, Lord, once again with your most precious blood. In Jesus' name we pray, Amen.